Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's 3:30 in the afternoon here in the Philippines. At may dalawa tayong pag-uusapan ngayon, no? Una nating pag-uusapan ay itong si former President Duterte nagsalita na sa sitwasyon ngayon natin sa kapulisan, no? Sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos at sa mga kapulisan na involved dito sa illegal na droga. Okay, nagsalita na si former President Duterte at magre-react tayo dito. Okay, at pangalawa nating pag-uusapan ay itong issue ni First Lady Liza Araneta Marcos na itong si Montulfo ay merong pasabog. At magre-react tayo dito sa sinabi ni Thinking Pinoy tungkol sa issue na ito. Okay? Yan ang pag-usapan natin ngayon, itong dalawang topic natin ngayon at magre-react tayo dito. Okay? So, pero bago ang lahat guys, bago natin ito itatalakay, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan, okay? Sa Facebook at sa YouTube. Sabay-sabay tayong mag-like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Don Mark TV sa ating Facebook at sa YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow kung bago ka pa lang sa aking channel para lagi kang updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. At itong Caveman Coffee natin, recommended ito ng Don Mark TV. Bili na kayo sa Shopee guys. Okay? And also guys, itong ating Don Mar TV t-shirt. This is available also sa Shopee. Bilhin na kayo bilang suporta ng Don Mar TV. At gusto ko rin magpapasalamat dito kay Ate Ehe Closen. Present naman itong si Ate Ehe Closen. Matagal na itong hindi nanonood sa atin. Ngayon nanonood na naman. Hi Ate Clo. Maraming salamat sa 100 stars Ate Clo. Okay. So without further ado guys, pakinggan natin itong sinasabi ng ating former President Duterte tungkol dito sa kapulisan ngayon sa panahon ni Presidente Bongbong Marcos, kung paano niya hinandol ang kapulisan na involved dito sa illegal na droga. Okay? Nagsasalita na ito sa programa ng SMNI. Pakinggan natin ang ating former President Duterte. Okay? At mag-react tayo. Let's play the video. SMNI. Truth that matters. Nung prosecutor ako, sabi ko, there were many cases minsan nag-dismiss because yung hawak-hawak ko instead of yung pinapalitan pa ng pulis ng mga putang, pinapalitan pa ng tawas yung Sabo. Yung net. So the corruption was massive, and even when I was president, in the entire Philippines, mayors, barangay captains, policemen were all into drugs. Few, mas kukunti lang, yung military. Because the military, hindi kasi nakakalabas ng kampo. They do not allow you to go out of the camp without the permission of the camp commander. Kaya kung sabihin ng camp commander, stay put, do not go out. So, ang army, nandyan lang yan talaga sila sa loob. Unlike the police, the report for work, nagta-time in sila, whatever the machine is there, yung bandy clock or maybe a ledger, writing something that about their reporting that night for duty, and they go out to enforce the law. Ang kasama talaga dyan, Pastor, the key there is the enforcement, the law enforcement. Because the police is tasked to enforce the law. And they are provided with a
a far-ranging powers of discretion. Kaya minsan itong mga gagong pulis, pumapasok sila mismo. Sila na nag-take over. Patayin na lang nila yung mga ano dyan. Sila na. Sila na papatakbo. Pera eh. So hanggang ngayon, still happening. It was happening yesterday, many years ago, still happening now. Kaya ang isang bantayanan talaga na medyo sakit sa ulo is to how to handle the police. Though I would admit na hindi lahat. Yes. Kunti lang yung mga scalawags eh. But still, they can make an impact on the image of the PNP itself as an organization. Masama kasi pakinggan yung ilang buwan na sila, ilang taon na bago mahuli kasi pulis nga. Kaya ang ano ko is really yung nasa taas, the higher echelons of the PNP should somebody should look at it with maybe with an eagle's eye to sort out these scalawags and the ang pulis kasi ang pumasok ng krimen, mahirap na. Mahirap talaga habulin. Mahirap habulin. Tsaka yung hindi lang alam mo ng ICC, you think that all those killings were perpetrated by government agents. You are wrong. Better still, you should be on the ground. Why don't you live here for about a year and a half and join the law enforcement agencies so that you would get the real thing about what is happening dito sa droga. It's a worldwide problem. It is one of the serious problems of America. Makita mo naman parang mga zombies talaga naglalakad. Naawa ako sa kanila. I pity the Americans. Sabi ko, you know why? They could not do anything, and at the end of the day, they decided to embrace the crime itself, trafficking of drugs, and government is doing its supply share of giving the daily take of the to support the drug addiction. Yan, ilan lang yan, Pastor. It's always one street is one kingpin. Or if you take the entire Davao City, there's only one who orchestrates everything. Kung patayin mo na lang yung dalawa, tatlo dyan, ubusin mo, baski apat, o di, tama na, okay na. To save the society. Let the next mayor take care of the problem. Well, Mayor, we've known Davao City to be the Wild Wild West before you became the mayor. And it was a lawless city, and it was a city where everybody feared to come. Then when you took over and you took the cudgel of the city, you took the bull by the horn. And we see the result after that, no, to make the story short. Now it is a most desired city to live in because of peace and order, because of the discipline that you impose. And I think that is the legacy that you have left behind, and it made an impact
to the whole Philippines when you became president? Alam niyo, no, masasabi ko dito, tama talaga itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kung hindi dahil kay former President Duterte, hindi mababawasan yung mga iskalawag, yung mga pasaway na mga pulis. Okay? So, yun, parang sinabi ni former President Duterte na talagang seryosohin natin yung mga pangyayari dyan sa kapulisan natin. Lalo na itong si Azurin, ang Chief PNP, no, na sana, no, marami nang nagsasuggest sa atin sa taong bayan na dapat higpitan yung mga kapulisan. Kasi maraming involved dito ng mga kapulisan sa illegal na droga na umaasa ang taong bayan na ito yung mag-help sa community natin na para masugpo itong illegal na droga. Ngunit sila yung number one pala na gumagamit nito, na nagbebenta o nagpo-protect ng illegal na droga. Okay? So kayo mga audience ko dito, anong masasabi nyo kay Pastor Apollo Kibuloy at itong si former President Duterte tungkol sa kanyang pag-handle sa kapulisan sa panahon ni former President Duterte? Mag-comment, mag-react sa issue na yan. Okay? Kung tama ba ang ginagawa ni former President Duterte, ano ang inyong mga suggestion? Okay? So punta tayo dito sa pangalawa nating issue tungkol nga dito kay First Lady Liza Araneta Marcos na nag-smuggle raw ang kanyang kapatid, no? Itong ating First Lady, asawa ni Presidente Bongbong Marcos. Sa mga sinasabi rin ni Moon Tulfo, itong si Thinking Pinoy, nagre-react ito, may sinasabi at tayo naman pakinggan natin at manood tayo at magre-react tayo sa issue na ito. Okay? So, without further ado, let's play the video at magre-react tayo. Wait. Ayan. Good evening mga kambing. Ako si TP, ang DH ng mga DH na Future Unicorn. At medyo nakainom ako ng konti pero pagpasensyahan nyo na lang. Pero kasi madami nang ulit sa akin doon sa agri-smuggling issue. Kaya lang, kasi ito eksena guys, parang, so ganito yung basic na kwento. Okay, first, ganito gawin natin sa para systematic. Ito kasi, para mo ito ipaliwanag, nangyayari lang din, yung nangyayari na matagal na, nung parang several years ago, nangyari na to Promise. Nangyari na to, iba lang version. Kasi alam nyo, ganito yung basic na issue. Ang basic na issue daw, ang akusasyon nila Moon Tulfo daw, nila Maharlika, etc. Nag-i-smuggle daw na agricultural goods. Etong mga si Martin Araneta, kapatid ni First Lady Liza Marcos. Nasaan ako? Nasa bahay ko. Si Martin Araneta, kapatid ni First Lady Liza Marcos. Tapos, si Michael Ma, business associate ni Martin Araneta, and several other guys. Alright, yun ang basic na akusasyon. Tapos, alright, so sabi ko, kung ako ay isang edukadong tao, kung ako ay hindi tatanga-tanga, kung ako ay merong critical thinking, ano ang una ko itatanong? Alright, ang una ko itatanong, kung smuggler nga sila Martin Araneta, sila Michael Ma, and others, ano ang pruweba na smuggler sila? So sabi ko, nung nakita ko yung news feed ko na sinasabing smuggler sila, naghahanap ako ng ebidensya. Tapos, so far, ang nakikita ko pa lamang na ebidensya, akusasyon. Magkaiba po yun. Ang akusasyon ay hindi ebidensya. Para lang din sinabi mo na nag-i-import ng drugs si Pulong Duterte at responsibilidad ni Pulong Duterte na
patunayan na hindi siya nag-import ng drugs. Parang Trillanes lang. Naintindihan niyo ba? Yung parang, okay, ito akusasyon ko, patunayan mo hindi totoo. Ba't ko naging problema yun? Loko ka ba? Ikaw magpatunay, ikaw nagsabi eh. Pero sa mga nakita ko, parang ganito. Alright, parang ganito yung drama eh. Smuggler daw si Michael Ma, smuggler daw si Martin Araneta, kapatid ni Lisa. Sabi ko, ano pruweba ninyo? Meron ba kayong pinakita na warehouse na may mga smuggled na kung ano man? Yan ang mahirap. Meron ba yung pinakita na kakulangan ng dokumento na hindi sila nagbayad ng tax? Walang ebidensya. Yung ipinasok nila kung ano agricultural produce yun? Wala. Tama eh. Naintindihan nyo ba? Yun yung problematic eh. Wala. Inuulit-ulit lang nila. So far, nakita ko, di ba? Ngumak-ngak yung mga news outlets. Ngumak-ngak na smuggler daw according kay Montulfo. Disclaimer ha. Ay, mamaya pa kay Montulfo, maloloka kayo. Yung kay Maharlika daw, smuggler. Tapos, sabi ko, alright, sige. Basahin natin yung article. Binasa ko yun sa Philippine Star. Sabi sa Philippine Star, alam naman daw ng lahat, it's widely known daw, na ang smuggling ay cause daw ng pagtaas ng presyo ng sibuyas. Sabi ng Philippine Star. Tapos sabi ko, napakatanga naman ng reporter na rin. Napakatanga ng reporter. Bakit? Bakla. Alam nyo ba yung basic na rule economics? Law of supply and demand. Pag mataas ang demand, tataas ang presyo. Pag mataas ang supply, bababa ang presyo. Pag ikaw ay nag-smuggle, halimbawa, ng sibuyas sa Pilipinas, matalino rin itong si TP. ano magagawa nun pag nag-smuggle ka ng sibuyas? Dadami yung supply ng sibuyas. Di ibig sabihin, bababa yung presyo ng sibuyas. Hindi ko sasabi tama yung smuggling, but smuggling is an issue na ang smuggling, as far as onions are concerned smuggling is an issue ng taxation, ng government revenue. But it will never cause, as far as onions are concerned, it will never really cause a rise in prices kasi tataasan mo yung supply sa merkado. Sabi ko, i-invento na lang kayo ng istorya, tatanga-tanga pa yung inyong premise ng istorya. Nag-smuggle ng rice, pinadami mo yung, nag-smuggle ng onion, pinadami mo yung supply ng onion sa Pilipinas. Tapos dahil doon, tataas yung presyo ng onion. Ano katangahan yun? Basic economics. So far, nakita ko, umandar si Montulfo, umandar si Maharlika, tapos sumakay pa si dating Executive Secretary Vic Rodriguez, na inulit pa yung akusasyon ni Montulfo. Ngayon, si Maharlika, medyo tabi na natin yon kasi hindi naman katalinuhan si bakla. No? Yaan mo na yon. Tuunan natin ang pansin nyo kay Montulfo. Kasi itong si Maharlika, tinitira rin itong si TP. So, ito rin si TP. No? In fairness to TP, matalino itong si TP. No. Kako, sabi ni Tommy, hindi ko maintindihan, rumor daw o chismis yung akusasyon, nasaan yung katunayan na smuggler? Yun na nga. Kasi, makikita nyo rin sa page ni Montulfo, yung may bago siyang page si Montulfo, may bago siyang page. Tapos ang sabi niya, meron daw siyang text kay First Lady Lisa Marcos. Daw niya, disclaimer, hindi ko kinausap si First Lady about this. Tinitan ko lang kung ano yung mga sinabi nila. Sabi ni January 26 daw, January 26, birthday ko. Nag-text daw siya kay First Lady na kailangan daw nila na maghiwalay na ng landas kasi daw meron daw mga chismis na si Martin Araneta sangkot daw sa smuggling. Yun yung akusasyon. Ulitin ko ang sabi ni Montulfo sa sarili niyang page na inulit pa ni dating Executive Secretary na hindi na confirm na si Vic Rodriguez na meron daw akusasyon
na yung kapatid niya na si Martin Araneta ay may kinalaman daw sa smuggling. May chismis. Kaya kailangan daw maghiwalay na raw sila ng landas ni Lisa. Sabi ni Montulfo. Pero sa kabila daw nun, para pa din kay BBM at kay Lisa si Montulfo. Okay. Sabi ko, alright. So sinasabi ni Montulfo, parang chill sila ni Lisa at saka ni BBM. Pero kailangan nilang maghiwalay ng landas, kailangan hindi na sila magkaibigan kasi may chismis. Real talk lang po. Sinong tarantado ang hihiwalay sa kaibigan dahil lang sa chismis? Batay po sa sariling salita ni Montulfo, chismis lang yung issue nila ni yung chismis pa lang yung issue na nag-i-smuggle si Martin Araneta. Okay, yan kasi ang hirap sa atin ng mga vloggers natin ngayon kunting chismis ay pinapatulan nila. Kaya nga ngayon sabi ng mga ibang vloggers dyan, di umano na itong kapatid ni First Lady Liza Araneta Marcos i-involve sa smuggling. At ito raw si Montulfo ay tumiwalag na sa kanilang friendship ni FL Liza, First Lady Liza. Yun ang mga ganun ba na storya ba? So parang mababaw lang. Kaya nga itong si Thinking Pinoy, ito yung kanyang reaksyon. So masasabi ko sa audience dito, saan ba kayo maniniwala dito? No? Kasi ayon kay TP, walang ebidensya madaling mag-akusa ng isang tao. Madaling mag-akusa ng First Lady natin na kapatid may involvement raw sa smuggling. Ngunit, bago ka makapag-husga ng ganyan, dapat may ebidensya. Yan ang sabi ni Thinking Pinoy. So, kay Maharlika naman, marami siyang sinasabi tungkol sa ating First Lady. Ngunit, sabi ni Thinking Pinoy, wala ka namang mga ebidensyang mga pinagsasabi mo. So kayong mga audience ko dito, hindi ko na patataasin itong sinasabi ni Thinking Pinoy kasi yun lang ang root word ng storya na ito. Okay? Saan ba kayo maniniwala? Maniniwala ba kayo kay vlogger Maharlika o maniniwala ba kayo dito kay Thinking Pinoy? Na lahat ng mga sinasabi ngayon ditong issue ng smuggling sa kapatid raw at mga kaibigan nitong si First Lady Liza Araneta Marcos ay puro lang marites at chismis ito. Maniniwala ba kayo? Okay? O naniniwala ba kayo na sinisiraan lang itong ating Presidente Bongbong Marcos through the First Lady Liza Araneta Marcos? No? So maraming mga posibleng mga istorya, ngunit wala namang ebidensya, no? So, ganito siguro ang kanilang style para mapabagsak ang Marcos administration, no? So, ewan ko kung totoo ba ito o hindi, ngunit wala pang ebidensya, no? So, para ako, kung ako ang tatanungin, hindi ako maniniwala na nag-smuggle ang kapatid nitong si FL Liza Marcos, no? Kasi walang ebidensya puro na lang kayo paninira. Okay? Tsaka na tayo maniniwala kung meron ng talagang mabigat na ebidensya. Okay? So kayong mga audience ko dito, mag-comment kayo, mag-react kayo tungkol dito sa issue na ito. Okay? Babasahin natin yan. Ito i-update ko kayo sa storya na ito, sa issue na ito, para naman kung sa ganon, malaman natin kung totoo ba ito o hindi. Okay? So guys, hanggang dito na lang itong video na ito. Mag-comment kayo, mag-react kayo, babasahin natin yan. At see you in my next video. Have a great day and God bless sa inyong lahat.